And the children of Israel hearkened unto him, and did as the Lord commanded Moses. I would like to speak, mga kapatid, prepare your successor. May karugtong pa yan. Prepare your successor before you die. Clap your hands to Jesus. God bless you. Please receive it. Napakasayang Kristo, mga kapatid. Ministers, officers behave very well. Very peaceful. Kasi ang eleksyon, secretary. Mag-iba ang ibang mga pastor yung ugali panahon ng mga eleksyon ng ating mga top official. Dito talaga mga kapatid, okay lang. Walang nang-delivery, walang namimigay, walang office, wala. Lahat walang nakasimangot. Praise God. Pero darating ang district conference. Yung mga pastor na mga may demonic spirit, mga gagalang mo na yan. May mga light up na mga demonyo na yan. Kaya warning ko sa ating district board sa Mindanao, see to it na hindi ako makarinig ng mayroong ganyan. Hindi po maganda yan. The way to leadership, as what being preached yesterday, is always humility. The Lord resists the proud. Don't have problem with the proud. You have problem with God. God resists the proud, but He gives grace to the humble. Younger, submit yourself to the elder. For in due season, the Lord will raise you up. Amen? Maghintay-hintay na kayo dyan. Wait for your turn. Yung mga ibang officer nagkasakit na, hindi na magtatagal yan. Huwag na kayo mag-isip, magkudita. Amen? Eh, superintendent natin, Pastor Opan. Nag-serve siya ng 1-year term. Pastor Romy Nabalio, I think for almost 3 years. Pastor Budigas, I think almost more than 16. Inasaan sila ngayon? Kaya maghintay-hintay lang kayo mga kapatid. Diba? Ating sa president yan, Pastor Cesar. Always stay healthy. Because in case of emergency, I am ready.
Kaso lang, hindi matagalan pa ako maghintay. Praise God. Ganyan ang ministry, mga. Wait for your friend. Praise God. Kaya nga sabi ko sa conference dito, sabihin ko sa inyo, there are 50 ministers who are planning to attend this conference. But they will not able to do it. Kasi 50 ministers namatay last year. Ito tayo ngayon. Ay, iwan ko kung maka-attend pa kayo next time. Hindi natin alam eh. Ang eternal life ay wala po rito. Nang hindi na tayo magkasakit, wala po rito niya. As long as you eat, as long as you are still in the flesh and blood, expect pain, tears, sorrows, praise God, mga karamdaman. Walang po yan dito, ibig kong sabihin, mga kapatid. We will pass through it. No matter how unwitting you are, someday you will die. Don't be proud of yourself. Marami na tayo. Filipinos will die. I don't know for Americans. If Americans will not die, let's go to America. No place in the world where there is no death. No place in the world where there is no sorrow. No place in the world where there is no pain. The only place I know is up there. In heaven he shall wipe out tears. There will be no more pain, no more sorrow, no more burden, no more darkness, no more sickness. And don't forget, we are on our way home. Praise God. You are not at home until you have finished this journey home. Because in home we have the Father. In home we have our brothers and sisters. So the reason why we still have problems, why we still have mga problema sa buhay, because we are not home yet. When we reach home, we will lay down our burdens away. Kaya pag ang edad mo ay 20 to 40 years na, ibig sabihin, you have just income, you have just arrived in the field. Please, huwag kayong magreklamo. Just keep on preaching the gospel. Amen. Pagbago tayo sa ministry, inawit natin, where He leads me, I will. Praise God. Here am I, Lord. Send me. Pagdating sa field, ang daming problema. Here am I, Lord. Send me home. Praise God. You cannot start your ministry the way the pastor who were in the ministry for 40 years. There is no elevator to success. You've got to climb the stair. Amen. Praise God. Pag tayo'y nasa mga, prime years in the ministry is 20 to 20 years. So, ibig sabihin mga kapatid, first 20 years, prime years po yan. Ginagawa mo lahat, nagtuturo ka, ganyan. Praise God. But darating 40 to 60,
Iba na ngawin ko, count your blessings, tingin ko ang ngayon. Marami ng blessings. O, tingnan mo sa labas dyan, kumpliman tayo sa mga parking. May kanda na, walang mga sikarhan dyan at mga asimbol na mga sasakyan. Mga brand yung karamihan dyan. May pera, may Immunex, Katalo, may Fortuner, Iska, nakahirap na, may Diyos, may Innova. Wow. Pero lahat ng mga sasakyan yan, puro inutang. Yung sumusunod, mga panwer ni Apollo Pibuloy, mga Apollo niya. Yung sumusunod kay Almida niya. Yung sumusunod kay Pastor Sisla, mga Sisarian niya. May nag-chat na kapatid, Pastor Mario, alam ko matuturo ka ngayon. Sabihin mo naman sa mga husband at pastor, magbigay naman sila ng budget sa mga misis. Ang mga pastor ba, asawa, may mga pastor, hindi kayo nagbigay ng pera sa mga misis. Bigyan mo yan. Nung dalaga pa yan, alaga ng mga parents pa yan. Ngayon, imong ipasaktan, mura na nga, ikuwang. Pagkaan mo yung mga business niyo. Oh, hindi daw siya binigyan mga kapatid. Sabi ko na, baka gastador ka. Ano man, sabi niya, ano ba't mag-ibig, mag-gasto ko? Walang nang binigay. Diba? At tayo naman mga mister, magbigay kayo sa mister. Kung kayo ang may hawak ng budget sa lahat ng expenses, bigyan mo ng allowance. Praise God. At kayong mga misis, pagbibigyan kayo ng budget, huwag naman yung titingnan yung nasa kamay namin na naiwan. Hindi naman maganda, sure balance kami, bibig, sarap. Diba? May iba, di ba? After lecture ko dito, bibigyan ako ng 20,000. Halimbawa lang yan. Wala niyo mga kapatid. Diba? Bigay ko kay Mrs. 15,000. At yung binigay sa amin, huwag naman kayo magiging ng inventory. Diba? Kailangan din namin yan, mga. At isa sa lahat, nagpasalamat po tayo mga pastors' husbands na mayroon po tayo mga misis. Wala na tayong ibang magawa, kaya pasalamat tayo. In the good times and in the bad times, praise His name. A good wife and a bad wife, praise His name. Huwag naman kami sobrang mahalin yung mga kapatid na para ba sasabihin,
ito, kumain ka na. Ito yung ulam mo. Tapos, bukas ka ng pinggan, ha? O maligo ka na. Ito, tuwalya mo. Ito, yung kondon. O aalis ka. Ito yung pantalon mo. Ito yung long sleeve mo. Yung mga inner mo. Ito yun. Pagbalik, pinture, checklist. Praise God. Alam niyo mga kapatid, parang di ko kayang mabuhay kung wala yung misis ko. Asan na yun? Doon na nag-operate yung mga martial. Nahirapan ako magturo pag hindi ko nakita yan. Pagumi-broadcaster mo, siguro. O, doon ka. Yan. Kasawang mabait, mga kapatid. Mag-72 years old din. Dahil alaga ko't minamahal, tingnan yung mukha niyan. Oh, praise God. O, nasaan? Oh. Kaya mga kapatid, this night, huwag na kayong magka-problema sa simbahan. Yung church, ay, huwag mong problemahin naman. As long as you told God about the problems, then enjoy life. Opuin ninyo yan. Yan. Okay. Yan. Yan. I love you, baby. Ganyan naman ang gusto ng mga asawa. Di ba? Next year, mag-50 years kami sa aming wedding namin. That will be our 50th golden anniversary. Thank God, I survived. I'm sorry, we survived. Huwag tayong masyadong mapakit. Yung problema naman namin, pero kung lahat ng problema ay idudulog sa iyo at magpapasking ka agad, walang katapusan yan. Pastor, mag-bring lang sa'yo si Pastor. Ay, salamat. Okay. Na-deliver na yung giyawaan, Pastor. Yung na-possess ng evil spirit, Pastor, they are released, they are delivered free. Thank God. Free ka na. Thank God. Pastor, may bisita. Kapatiran. O, anong problema? Pastor, nag-ibig possess yung anak ko. Kag-break mo lang. Pasting ka na naman. Huwag mo nang saluhin yung mga kapatid. Ikaw na nagpapasting yung mga parents, hindi nagpapasting. Amen. Ang nagpastor ako sa Davao, 1985, ang bayad ko. Yung waistline ko is 26. Grabe. Matag-bayin-bayin ako. Then I was a member of the executive board at that time. Nang pumalit ako sa ating ministro, Pastor Apollo Kigiuloy, 1985, pinadala mo doon na ako din. Dami. Pagsubok, grabe. Sabi ni Sir Wagner, come on, brother, listen you. What's wrong? I said, what's wrong, sir? He said, you look very skinny. You have problems? Yes. Forget the problem. Kumain ka ng todo. Enjoy yourself. Let those who want
backslide. Huwag na kayo magmamakaawa sa mga ganyan. Ang tauhan na mga kapatid. Ang 26 na waistline kung nagiging 36. At the end, sa ministry kayo, within 20 years mga kapatid, you don't see much result. You just keep on hoping and praying and hold on to the Word of God. But after magiging 40 ka na hanggang 60, enjoy the blessing. Amen. Makikita natin ang blessing ng Panginoon. Every day, awit ka na, I am blessed. Every day that I live, I am blessed. Pinagpapala na tayo. Pinag mga estudyante natin, mga kapatid. Yung mag-graduate ng Bible School, wala. Nagsisimula mga ambisyoso ang mga yan. Siyempre, dumaan din tayo sa kabataan. Mayayabang ang mayayan. Yes, mayabang din tayo ng bata pa tayo. Di ba? Pero hanapang nanatili tayo mga kapatid sa Panginoon. Nagiging matang pa tayo. O tingnan ko sa Pastor Eugene, mga kapatid. Way back sa PAC, yung president yan. Estudyante ko yan sa Bible School. Yung misis niyang si Jima, classmate niya yan. Ang dami ko rin ito. Nung nasa kapataan pa si Jima, sikit ng mata, ang puti. Panay pa-cute kay Pastor. Matapat ito kay Pastor Umar. Hanggang na-assign sila sa Baguio City. Tingnan mo nito. Manatili na kayo. Huwag kayong mag-register ng another organisasyon. The best organisasyon ito. Nag-register kayo, nagpumilit pa kayo manatili rito. Nasaan ang hiya nyo? Kung na-register kayo, malis na kayo. Ibig sabihin nun, ayaw nyo sa akin. Ano, manatili pa kayo dahil gawin kayo mga sipsipin dito. Once you have decided to register another group mo, at tandaan mo ito, tumanda ako sa UPC, mga kapatid. I am the oldest in the executive board. But I am the handsomest. Huwag kayong mag-disagree. Hawak kong microphone. Malis na kayo. Praise God. Yung may balak na kapatid, mag-isip na kayo. Can you live a fellowship life? Kaya mo bang iwanan ang ganitong klaseng fellowship? Kaya mo bang iwanan ang ating superintendent? Sino pang magre-review sa'yo? Pag-iiwanan natin ang fellowship dito, mga kapatid, tandaan mo. Almost 50 years ako sa UPC. Walang lumabas sa UPC na lumalago. Wala. Sa tingin natin lumalago, maraming binago sa doktrina. At tinitingnan natin yung lumalago, naiingit pa na tayo nung lumalago, mga kapatid. Yun ang owner of the world. Ganda na. Marami tayong mga minister, ginagaya ang mga style ng preaching. Ngayon, gayahin mo siya, paano kayo makapasok sa pinuntuan? Walang kasing pinapakinggan. Walang nag-supervise. Walang nagbigay ng layo.
Isang minister na tayo mga kapatid sa Mindanao. Bumalik sa UPC after 7 years, very successful siya. Maganda yung business. At nakapagpatayo siya ng I believe mga 7 obstetricians mga kapatid. Decide siya bumalik sa UPC. Ang sabi ko, huwag ka nang bumalik dito. Enjoy your organization. Walang kang problema doon. Ikaw ang leader doon. Manatili ka dito sa UPC. Hindi lahat ng mga presbyters dito mabait. May mga presbyters na masaya pag may problema ang simbahan. Kasi i-take over ang simbahan. Hindi naghanap ng kapalit. Ipadala niya ang kanyang misis, kanyang anak, kanyang worker. So, 4 years ang simbahan, walang bagong pastor. Dahil ayaw ng presbyter na malutas ang problema. Ipabarang yung mga yan. Ipabarangay. Organizations were composed of many personalities. The 12 disciples of Jesus Christ, mayroong mga personal identities, mga kapatid. May mayabang, may mahangin, may insultador, may traitor. Expect that. Kaya habang tayo'y naglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, sabi ko sa kanya, huwag ka na, bumalik sa UPC. Doon ka na lang. Payak siya nga, sabi niya, Sir, alam mo sir, yung mga members kaya kong pakainin. Pero ako, sino magpakain sa akin? That's right. Sabi ko, pirmahan ko na ang recommendation sa iyo. No? May mga ganong klase na. Alis ka dito. Yung preaching kahapon ng ating ito may suot mga kapatid. First time kaya nga tunay ang akong kauban. Kagda ng preach. Nagtuturo doon sa uno. Sabihin na natin uno. Can you believe that? Tinitingnan mo ang sarili mo, mapatid. Can you believe? Sino makakala na yan pag bumukha mo, pastor ka? Kahit pastor ka, mukhang bugoy ka pa rin. Lito, ang galing mo. Simulan sa pulpa na kilala kita, ang galing mo, servisyo. Bibigyan kita ng regalo. Bigyan kita supply. Don't try to get rich. Don't do all your best to get rich. God did not promise us to become rich. He promised us to become blessed. Amen. I will give you life on abundant life. Yan ang sabi ng Panginoon. Huwag na kayo mag-isip na kailangan mayaman ako. Manatili na kayo. Hindi mo lang alam. After many years, mayaman ka na. Kaya kami ni Pastor Cesar, taga-mundo kami sa Kamanlangan. Sikreto lang. Ayaw mga kapatid, galing maglaro ng basketball, daming mga fans, mga chicks. Can I go differ?
minsan ko bigay ni Pastor Cesar a symbol. Toyota 4K. Tama na. Minsan makarating kami sa aming destination, minsan hindi. Paakyat sa overview ng bukid noon, mga kapatid, nasa kalagitnaan pa lang. Yun, nilalagnan na. We are blessed. Manatili lang kayo. Ang sanga, nananatili sa puno. Ito'y kanyang nilinisin at ito'y magkaroon ng maraming bunga. Don't die yourselves in evangelism. Just preach. Praise God. Praise God. And when it's time to rest, rest. Huwag kang magtrabaho sa araw, trabaho din sa gabi. Mabuang ka matugay. Praise God. Stop thinking to reach the world by yourselves. You are dreaming. It will not happen because the preaching is commissioned by the Lord to the church. It's not all individual. If God will give you an assignment individually, stay where you are. That's your place. That's your assignment. Praise God. Huwag na kayong huwag na kayong mag-isip ano kaya parating ang mga kapatiran sa Saudi. Hayaan mo. Andun si aking presbyter, istila, balambagan, mga kapatid, balambagan niya. Ang dami natin. Mga taga-Saudi preachers, andito ba? Oh, God, very good. Praise God. Sabi, may nag-chat na naman. Sa simbahan namin, Pastor, hindi ko na maintindihan sino ang tunay na Pentecostal. Halos lahat ng kapatiran, hindi man nagpantalon, pero yung mga mukha nagbabago. Pati asawa ng pastor, mga anak ng pastor. Isip na nga ako, tumipag pastor. Ay, kasaan ka ba? New Southern Luzon District. Saan doon? Batangas. Jesus said, "Come and rest a while." Mark chapter 6, 30 to 32. And the apostles gathered themselves together unto Jesus and told him all things. 12 apostles, they gathered around Jesus. Nag-aagawan, sino ang magpagbigay ng magandang report? They told him all things, both what they have done and both what they had done. You know, Lord, I preach the word. I pray for the sick. They will heal. And then comes the guy. You know, Lord, maraming pinagpo, Panginoon dito. Dami nagsasabi, mga kapatid. Nakinig ba ang Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, verse 31, "Come, ye yourselves, apart into desert place, and rest a while." Puro na kayo hangin, puro na kayo pagyayabang. Magpahinga kayo. You keep on thinking among yourself. Ito nagawa ko, ito yung nagawa ko, ito yung misis ko, yung misis mo, walang drug, yung misis ko, provisional. Ay nako. Yung mga kabataang pastor dyan, binata pa kayo. Huwag kayong maghanap ng ordinaryo young people. Manligaw kayo sa mga professional. Karamihan yan, mga tigulang dalaga na yung tao.
magiging teacher. Yung apelido niya, papalitan ng apelido mo. Di ba? Kakaunti lang ang blessing at church. Maghintay na Jesus with Dr. Tiki niya. Kaso nga pag-misis kung ang asawa mo yung maestra. Di natin sa mga maestra, be proud to be a teacher. Your husband depends on you. Calm yourselves into the desert place. Sa isang lugar na minaw, andun kayo, rest a while. You got to visit. You are just like a captive on parang kasikan. Kasing ba? Turumpo. Nako, tarumpo ikot ka pa. Tumukulong na yung mga. At dahil, doon pa rin. Praise God. Don't be a hero of yourself. Nawala talaga. Ako lang talaga pwede gumawa. Ako lang talaga pwede mag-MC. Ako lang talaga magkahiwag. Sa'yo na lang. Patay ka talaga dyan. Praise the Lord! This conference, we are here to rest for a while, mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi doon, there were many coming and going. They had no leisure so much to eat. Wala nang panahon kumain. Sa dami ng mga gawain, maraming mga tao. And ito, and they departed into a desert place by ship privately. Private. Huwag kayo magpaalam sa pastor, nandoon kayo. Hindi ka makapagpahinga niyan. Di ba? Oh. Yung misis ko, mag-birthday niya yun mga kapatid. That will be here 73 years old. Ang sabi ko sa kanya, come on baby, let's hide. Diba? Oh. Kaya di niya alam, naka-schedule na sila sa Hong Kong mga kapatid. Yun naman ang gusto ng mga misis. Gugulatin natin minsan. Hayaan mo na. Kasi yung mga misis minsan sabi, ikaw kanina, pag mga kapatiran babae nagkasakit, pray mo agad. Dami, pray. Pati yung walang sakit, nagpa-pray sa'yo. At saka, ayaw pa nilang ipatong dito yung kamay mo. Gusto, apa? Iwan na kami. Minsan, pag magkasakit ng misis natin, dinadaanan natin. Kaya, give your wife a time. Kaya kami sisters, pag may biyahe na, praise God, ang galing naman niya sa biyahe mga kapatid. Kaya din niya. Layo ng narating, naakyat namin ng Bukyas, which is 7,400 feet above sea level. Saan pa kurasan ito? 10 minutes? 5 minutes? Saan mo dyan? Ganun yun mga kapatid. Save your family. We are good in preaching, saving other souls. But you have neglected your family. Wake up. Solomon said, I have taken care of others' vineyard, but my own vineyard I have not taken. Kaya sabihin nyo sa mga misis nyo, you look so beautiful and amazing. Since the first day I saw you, I feel the earth move under my feet. They can even wives love romantic words. Then she's beautiful. She will be happy. Even though we are lying.
mga kapatid. Pag 40 years ka na sa ministry, count your blessing, name down by. At the age 60 above, nagbago na yung awit natin. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am old. Diabetes, arthritis, dialysis. Precious Lord, take me home. Wala na. Praise God. The more we serve God, your body gets weaker. It's time to find a successor. Praise God. Before you will die, anoint the body. Anoint and lay your hands on your successor, not a senior citizen. Maybe among your children, but don't force your children. If they don't love ministry, don't force them. Find somebody. And it was the Lord who told Moses, Moses, it's time for you to slow down. I have chosen Joshua to be your successor. Let him stand among the congregation. Present to him. The spirit that I did to you, I will transfer into Joshua. Lay your hands, and the Bible said Joshua was filled with wisdom because Moses laid his hand on him. Yung sasabahin natin, I'm still alright. Oh, malinaw pang paningin ko, malakas pa ako, kaya ko pa. Huwag kang ganyan. Isip mo lang yan. Oh, at the age of 80, can you preach a message that will bring blessing to people? Listening to you, they will be much confused with your preaching. Di ba? And the Lord told Joshua, build an ark. And Joshua built an ark. And Moses rode on the ark. And he crossed the Red Sea. And he has 8 passengers. Matthew, Mark, Luke, and John. Mark 16:16. Bring ye all the tithes into the storehouse. Genesis 2:38. Peter said, repent and be baptized. Do you think you are still a blessing? You are confusing the people. Remember, I don't trust my life with an old man. If you are the driver and I'm your passenger, I will go down. Yes. Don't trust yourself with an 90 years old physician. What's your problem? I have sickness. What is your sickness? Kaya nga ako pumunta dito kasi may sakit. Hindi ko alam. Alright, let's examine. Nurse, give me the hammer, screwdriver. I-train mo lang mga anak mo. Huwag ka na palagi sa music. Nakakainis naman yan. Papalik mga kapatid, pag mamatay ka, musician yung preacher. Anak mo. Walang nalalaman sa preaching sa mga anak natin pag puro musician. At yung mga musician, hindi mo alam kung tunay ng malalaking mga yan. Diba? Ito yung mga pastor. Hindi i-train
Mas maganda pa man mag-preach anak mo. Kasi praise God. Ano sabi ng Bible? Moses was 120 years old when he died. At bago siya namatay, ayos na lahat. Set your house in order. Set the church in order. For you shall surely die. Don't let the organization die when you are dead. Praise God, train your children. Para nila sa pulpito. Send them to Bible school. Oh. Praise God. Mga pastor naman, at saka mga Bible school, pag anak ng pastor, bigyan yung priority. Ito to pang Bible school natin. Make your Bible school attractive. Hindi kasi attractive ang tuition fee namin dito, 5,000. Lahat-lahat ng cover. I want po naman mga parents, kaya natin magpaaral sa ating mga anak, engineer, doktor, ang lalaki ng gastos. Pero very supportive ka. Pag-aral ng Bible school, zero balance ka. Ano ba nangyayari sa inyo? Oh, yung mga anak natin, pag mag-aaral sa sikirang gastos mo, pag mag-aaral ng Bible school, walang pera, magpatulong ba sa pastor? Pag mag-graduate ang anak natin, kurso, engineer, teacher, doctor, lalaki ng tar. Congratulations! Praise God! Engineer, Eugenio Ibanez. Ang lalaki ng tar. Pag-graduate ng Bible School, kukumban lang. Bible School way back on 1976, libre kami lahat. Oh, pamasahin, pagkain, groceries. Ngayon iba na. Iba na tayong panahon, mga kapatid. Kaya ihanda niyo ang inyong mga successor. Amen? Yung nag-edad na ng 70, okay, nag-edad na ng 80, slow down. Kaya the more you get old, the more you take hold. Ayaw mo nang magpabitaw, mga kapatid. Praise God. Kaya, pag mag-edad ka na ng 60, 70, hindi, mga kapatid, pataas. Ayun, we are getting weight and getting old. Maghintay ka na lang, when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. Praise God, when the roll is called up yonder, I'll be there. Doon naman talaga tayo pumunta. Tumayo po tayo.